So ayun mga kasipat, good afternoon sa inyo. So medyo mahaba ng days na hindi tayo nakapag-upload dito sa ating YouTube channel mga kasipat. So na-busy kasi tayo mga kasipat sa bago nating hobby na pag-fishing mga kasipat. So ayun, kaya hindi tayo nakagawa ng panibagong video natin dito sa YouTube mga kasipat. So ngayong araw mga kasipat is we have here ball pop. Was made by Topa Airguns mga kasipat, at nabili po ito ng isa nating kasamahan sa airgunning, at sila po ay mga balikbayan mga kasipat, considered as heroes na rin para sa atin dahil pumupunta sila sa ibang bayan para magtrabaho mga kasipat, and then ayun, considered as heroes sila dahil sa mga remittances nila mga kasipat papunta dito sa atin. Ayun, so big shoutout sa iyo sir sa may-ari nito, and hinihintay lang natin siya mga kasipat kasi kailangan natin mag-fill ng hangin sa kanyang tangke dahil wala nang hangin ito mga kasipat. So, kumuha lang siya ng adapter niya doon sa bahay nila mga kasipat. So, ayun, yung pinunta niya dito mga kasipat sa atin is papasiro niya sa atin itong kanyang Discovery Scope na 180 MOA sa kanyang unit. Kaso nga lang mga kasipat is gusto ko makita nyo yung kanyang groupings at mga patama mamaya. So, yung aking scope na lang na Athlon yung nilagay ko dito for our vlog mga kasipat. At ayun, humingi din tayo ng permiso sa ating owner nitong Tupa Airgun mga kasipat. Ayun, so nag-okay din naman siya. And after nating makita mamaya yung mga patama ng kanyang unit mga kasipat, babalik lang natin tong scope niya dito for zeroing. And meron na rin tayong chrono mga kasipat. Ayun, so check natin mamaya kung ilan yung kanyang EPS mga kasipat. And at the same time, ayun nga pala, big shoutout kay Sir Dodi mga kasipat from Baguio. So napakaganda ng unit. This is the first time na nakahawak ako ng QM 23 yata ito, correct me if I'm wrong mga kasipat, at 22 caliber. Ayun, so napakaganda ng unit, made in China pero handy and napakaganda. And at the same time, meron din siya palang safety para dito sa kanyang trigger. Ayan, and ayun, so kompleto na siya mga kasipat. Bale ang mangyayari kung kukuha ka ng unit kay Sir Dodi, maglalagay ka na lang ng iyong scope dito sa kanyang unit, and then ayun, so napaputok ko na ito kanina, 879 yung kanyang EPS mga kasipat sa 18 grain. So ngayon, yung ititest natin kasi gusto ni sir is yung mga local pellets for hunting lang mga kasipat. So we have here the Astro. Ayan mga kasipat. So ibang box lang yung nilagyan natin. And ni-resize na rin natin siya sa 5.54 head size diameter. So meron tayong head size dito, resizer mga kasipat. Ayan. And ayun, big shoutout din pala kay Sir RJ Gaho. Ayun, so maraming salamat dahil tumawag muna tayo sa kanya kasi hindi ko talaga alam mga kasipat kung saan ba bubuksan, paano ba papalitan yung kanyang trigger placing kasi medyo napakatigas ng kanyang trigger mga kasipat, and then saan ba tayo mag-a-adjust ng kanyang power. So ayan, meron palang adjustan dito sa likod. So si Sir RJ yung tinawagan natin kasi sila po yung may alam dito sa Topa Airguns mga kasipat. And ayun, maraming salamat kasi very approachable si Sir RJ mga kasipat, and dyan tinanggap yung tawag natin, nag-advise. And ayun nga pala, sa mga merong unit nito, merong mga video si Sir RJ dyan sa kanyang reels mga kasipat, sa kanyang Facebook account, at ito po yung kanyang Facebook account, and ito rin po yung Facebook account ni Sir Dodi mga kasipat sa gustong umorder ng mga Topa Airguns. And ayun, mas maganda sanang ibala dito mga kasipat is premium pellets like QL and Topa pellets mga kasipat kasi came from China, and ito is made from China din ito mga kasipat. Ayun, so kaso nga lang is wala tayong pellets noon, so ito muna yung gagamitin natin. So for now, ayan, nandito na si sir, nandito na yung may-ari ng unit. Lagyan lang natin ng hangin yung tangke, and the same time mga kasipat, try natin, magse-zeroing lang tayo, grouping, si-zeroing tayo ng 30 meters. Ayun, manonotice nyo ang lakas ng hangin mga kasipat, pero try lang natin yung makakaya natin kung makapasok ba sa 1 peso bill natin dito sa atin mga kasipat. So ayun, ito yung may-ari mga kasipat sir. Ayan, so ito yung may-ari, Balikbayan. So one of our heroes sa ating bansa mga kasipat. So ayun,
So, lagay lang kami ng hangin and then try natin. Iputok mamaya mga kasipat at 5.54 mm head size diameter. Ayan, so stay tuned lang po. So, ayun mga kasipat, nakabit na rin natin yung ating FX Chrono mga kasipat. And ayun, so tingnan na natin kung ilang FPS yung ma-produce nitong ating Tupa Airgun mga kasipat. Itong QM23 .22 caliber pala ito mga kasipat. Correct if I'm wrong lang mga kasipat sa mga may units yan. So ayan, connecting pa lang yung ating Chrono. So try natin ulit. Hindi pala naka-on. Ayan. So try natin yung 5.54 head size diameter sa ganitong malakas na hangin mga kasipat. So mamaya lalagay ko lang yung cellphone dito. So mas maigi, lagay na lang natin yung cellphone mga kasipat para at least makita nyo yung mga patama. Cellphone dito sa ating scope. So try natin. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kalakas yung hangin. Ayan mga kasipat, oh. Ayan, oh. So paminsan-minsan nag-iiba yan, left to right, right to left, or paminsan galing doon papunta dito sa atin. So try natin mag-groupings dyan sa may papel. So tingnan natin kung maganda yung kanyang mga patama sa pellets na to. And dito tayo mag point of aiming sa may tuldok na ito. Ayan, malapit sa clip, sa taas. And yung hangin mga kasipat, ayan, kung manonotice nyo talaga ang lakas ng hangin. So yan, kunin natin yung safety, then pitikin natin yung trigger kasi hindi ko na alala kung nakasako o hindi. Ayan, so nakasako pala mga kasipat. So nandyan siya dumiretso. Kung manonotice nyo, ang tigas pa ng trigger kasi kailangan pa adjustin ito mga kasipat. So that's why yung sabi ni Sir RJ, pagkuha natin ng mga tornilyo dito, kakaratihin natin to para makuha. So di muna natin ayusin yan, sa patama muna tayo mga kasipat. So second pellet sa ganyang hangin, try natin. Ito yung point of aiming natin mga kasipat. Ayan, oh. Nakalimutan ko na kung asan asan sa dalawa parang dito ata. Firing. Okay, so hindi natin alam yung kanyang velocity kasi hindi na nagsasound yung ating chrono dahil nakakamera tayo mga kasipat. Okay, so nakalimutan ko, kukuha pa sana ako ng bala para i-load. Di magasin pala ito mga kasipat. So 9 shots naman, sanay tayo sa hammer type So try natin ulit kung dyan pa rin siya mag-groupings mga kasipat. At yung hangin is parang tumigil ng konti. Ayan, lumakas na naman. Okay, sa taas naman siya mga kasipat. So napaka-crucial kasi mag-zero wing kapag ganito yung sistema ng hangin. So di talaga magsi-stable yan mga kasipat. So try natin, hintayin natin na bumaba yung lakas ng hangin. Ayan, tapos putok. O see, so same pa rin mga kasipat yung kanyang patama. One hole siya sa ganong klaseng hangin. And the same time 40 yards yung aming nalagyan ng target. So ano, lumakas na naman ng hangin. Kung makikita nyo, babaril natin, iba yung patama niya mga kasipat. Pero try lang natin kasi konti lang naman yung dinagdag ng hangin. Ayan, so shooting left tayo mga kasipat ng konti. Ayan, kung makikita nyo, ayan, no, shooting left. One hole yung sa left.
Oo, yung sa taas. Bali 1 hole. So yung habol natin mga kasipat dito, sabi ni sir, is dapat makapasok lang tayo kahit piso. So ayun, pupulot na naman sana ako ng bala. Kahit na kasi di magasin na eh. So ulitin natin, yung hangin is left to right, konti lang din yung dinagdag bago tayo mag-adjust ng windage. Firing. Yun, 1 hole. Ayun. So okay na rin mga kasipat, pasok na rin siya dito na side. Adjustin na lang natin yung windage konti. Ayan. Na 1 hole mo yun, bro? Yan. So, dyan lang muna tayo. And then, try natin ulit. Balik tayo sa point of aiming. Ayan. So, pasok na siya sa point of aiming natin mga kasipat. So, kahit 25 cents papasok yan. Kaso nga lang, ayan, lumalakas na naman yung hangin dun sa mga dahon ng niyog. Kaya try natin ulit, isang putok pa. Ang mangyayari dyan, kung may target tayo at ganito kalakas yung hangin, nag-zero tayo dyan. So pwede sa point of impact tayo mag-aiming. Pero kapag lumakas pa talaga yung hangin dyan at yung capacity ng ating hangin dito sa ating tangke is maliit na lang, so need na natin mag-compensate mga kasipat or mag-hold to the right or to the left mga kasipat. So nakadepende yun sa hangin mga kasipat. So let's try again. Medyo okay lang naman yung hangin. Firing. Ayan. So nandyan pa rin siya mga kasipat. So papakita ko sa inyo mamaya, pupunta tayo doon. Papakita ko sa inyo yung mga patama niya within 40 yards sa kanyang kalakas na hangin mga kasipat. So let's check muna kung meron pa siyang bala. So meron pa siyang bala mga kasipat, isang bala. Try natin pumutok sa mga metal targets. Ayan yung 4 sa ilalim. Ito muna yung barilin natin. Firing. Ayun, so tumatama siya mga kasipat. At dahil nakita nyo naman tumatama siya, maglo-load tayo ulit and then check natin yung kanyang EPS mga kasipat. So magandang pangapatama na yun mga kasipat. So ayun. So big thanks Sir RJ Infantigaho. Ayun. So big thanks sa iyo sir. Big shoutout. Napakalaking tulong po yung tawag kanina. And then ayun Sir Dodi, napakaganda itong 2-pa air guns Sir Dodi. So ayun. Big shoutout sa iyo sir. So Sir Dodi, unit mo to. Ako to. So ayan mga kasipat, cut muna natin yung video. At kukunin ko lang yung ating cellphone dito at hindi nyo na makikita yung mga patama natin pag nag-chrono tayo dahil wala na akong cellphone para makonect yung ating FX chrono mga kasipat para malaman yung kanyang velocity at yung kanyang EPS. So ayun, stay tuned lang kayo mga kasipat. So ayun mga kasipat, nakita nyo naman yung kanyang mga patama sa zero wing natin sa ganong kalakas na hangin. And ngayon, tingnan natin yung kanyang EPS, kung ilan yung kanyang ibibigay. And then same time, hindi ko na gagalawin ito mga kasipat yung power niya kasi maganda na yung patama doon at 95 PSI. 95 PSI lang yung nalagay natin kasi yung hangin natin kanina isang 95 PSI lang. So kung magdagdag si sir ng hangin hanggang 2,000 PSI, sorry, 195 PSI pala mga kasipat. So ano ba yun? Sandali lang, tingnan muna natin. Safety first. Okay, so bar pala ito mga kasipat. Bar pala ito, I'm so sorry. So ayun, so 95 bar mga kasipat. So kukonvert natin yan sa PSI. Tingnan natin kung ilan para sigurado tayo mga kasipat. Ayun, bar to PSI.
Ayan. So, 95 bar. So, 1,377.26 PSI mga kasipat yung nalagay natin na hangin kanina. So, yun yung kanyang mga patama. But then, kung magdadagdag si sir ng lagay natin is 2,000 PSI. So, aabot siya ng 137 bar. So, yung pinaka lakas nito is nasa 250 bar mga kasipat. So, okay na rin. 137 bar is okay na rin at 95 bar okay na rin yon mga kasipat kasi sobra na 1,000 din yon. And then, ayan, maganda rin yung kanyang mga patama. So, try natin. Iputok. Tingnan natin yung EPS. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na mga kasipat. Kulang yung equipment natin ngayon. So, yung gamit natin is hindi GoPro. Yung GoPro natin is nabasa kahapon. So, hindi na gumagana ngayon. 360 yung gamit natin. So, tingnan natin. Release natin yung safety. Okay. Then, ito mga metal targets yung babarilin natin. So, firing. 835 mga kasipat yung kanyang EPS. Okay. 835. So, nag-iba na naman yung lakas ng hangin. 821. 826. Okay, nag-miss tayo isa. Sumabit pala yung ating ribbon. Kaya wala akong reference kung saan yung hangin papunta. Ayan, bumaba na. 814. Okay. 814. So, bumaba siya ng konti mga kasipat. So, check natin sa papel kung same pa rin ba. Okay, 819. So, yung hangin is galing doon, papunta dito sa atin. So, yung point of impact niya sa papel is shooting left tayo mga kasipat. So, magko-compensate tayo dito. Firing. Ayun. 812. Masyadong mababa. 798. So, 798. So, need na natin magkarga ulit ng hangin. Kasi bumababa yung kanyang EPS mga kasipat. So, tingnan natin yung shooting graph niya mga kasipat. So, ayan. Mas maigi na yung pinaka hangin niya na ilagay natin is yung pinakababa niya is nasa 95 bar. Then, pakyatin natin hanggang 2,000 bar, 200 bar mga kasipat or more than that. Kasi pagdating niya ng mababa sa 95 bar is umiiba na kayong kanyang patama and the same time napakalakas ng hangin mga kasipat. So ayun, lagay lang natin yung cellphone, papakita ko sa inyo yung kanyang mga patama within that area sa ganyang kalakas na hangin mga kasipat. So ayan mga kasipat, nakita nyo naman yung kanyang EPS. So sa kanyang kalakas na hangin mga kasipat is nag-1 hole din naman siya. But then mas maigi mga kasipat kung walang hangin talaga, mas maganda mag zero mga kasipat sa walang hangin. So dahil mahangin ngayon, magsi-steady muna tayo sa EPS na ganon. So kung hunting lang naman mga kasipat yung purpose nyo at ganyang EPS mga kasipat, napakaganda na yung gamitin.
sa ganyang distance, 40 yards. Nagwa one hole tayo sa ganito kalakas na hangin. Sus, napakaganda na yun mga kasipat. So we have 5 pellets left mga kasipat. Putok lang ako sa papel, sa karton. Confirm ko lang kung saan tumatama, and then putok tayo sa metal targets natin. 4 shots mga kasipat kung tatama tayo. So recording na naman yung video natin mga kasipat. So try natin. So dito lang tayo magpo point of aiming. Ayan, firing. Okay, so kita nyo mga kasipat, konti lang din ang yung kanyang patama. So umakyat lang ng konti. Ayan. So di na ako mag-a-adjust mga kasipat kasi pasok na yan sa piso. Then firing 4 pellets mga kasipat. Okay, 1 down. Then let's try eto sa taas. Ayun. So tumama, nalaglag na yung mga target natin. So third pellet mga kasipat. Dito ulit. So tingnan na natin yung hangin kasi tumigil na naman mga kasipat. So in hunting mga kasipat, hindi ibig sabihin na nakapag one hole tayo sa papel, palaging tayo tumatama. So yung kaibahan yun mga kasipat, sample dahil nag-zero tayo sa malakas na hangin, then tumigil yung hangin mga kasipat. So sometimes umiiba yung mga patama natin mga kasipat. But for now, let's try it mga kasipat. So third pellet. Ayun, so tumatama, and last pellet mga kasipat. Oh, Lock na. wala na. So 4 pellets na pala lahat yun mga kasipat. So ayun, nakita nyo naman, goods yung mga patama natin sa kanyang EPS and sa kanyang pellets mga kasipat. So this pellets pala mga kasipat is more than 18 grain. So nasa 19 grain ito mga kasipat. Ayun, so kinukulit na tayo ng anak ko mga kasipat. So ayun, for many of you na mga subscriber ko mga kasipat, gusto kong ipaalam sa inyo mga kasipat na isa pala akong awesome father mga kasipat. My son has an autism mga kasipat. So ayun, pasensyahan nyo na kung kinukulit ako mga kasipat kasi kami yung mag-close na dalawa. So very close kami. So yun yung panganay ko mga kasipat. He has an autism stage 2. So ayun, so pagpasensyahan nyo na mga kasipat kung medyo noisy yung ating video ngayon. So ayun, okay na mga kasipat. Papatry na lang natin kay Sir Eto. And then kabit natin yung scope nya na permanente na talaga sa kanya. Then i-try ulit ni Sir. Then puntahan muna natin yung papel at ipapakita ko sa inyo yung mga groupings natin kanina mga kasipat, para at least makita nyo ng mas malapitan. So ayun, stay tuned lang po. So ayun mga kasipat, ito ganito kalakas yung hangin dito mga kasipat. Ayan oh. So siguro uulan dahil ayan oh, lalakas ng hangin. So kanina, ayan mga kasipat, dito tayo nag zeroing mga kasipat. So dito tayo nag point of aiming kanina. Ito yung point of aiming natin. Ito kalat yung mga patama hanggang naka one hole tayo dito, 2 pellets, and then nag-adjust at ayan mga kasipat. So ito yung kanyang mga patama. So kuha lang tayo ng piso. Tingnan natin kung pasok yan sa piso mga kasipat. So we have a 1 peso coin here mga kasipat. Ayan oh. So 1 peso coin, lagay natin at 40 yards. Ayan. So pasok na pasok mga kasipat. So kung mga hunting ka, so this distance 40 yards, nako, tamang tama, pasok yan. Kahit ulo ng ibon yung titirahin mo mga kasipat, especially yung pato, yung malalaki. Pero pag sabihin natin yung maliliit, sa katawan nyo na lang patamaan mga kasipat. Ayan. So ayan, ganyan kalakas yung hangin mga kasipat. So balik lang tayo doon, lagay natin yung scope ni Sir, and then patitirahin natin si Sir dito. So ayan mga kasipat, binabarel na ni Sir. So umulan, kaya tumigil kami.
Ayan, so yung May metal, ribbon ha, sa may ribbon. sa may ribbon daw, yung babarilin niya. Yun. Ayun, pumipitik. Oh. Dire sa gitna. Oh, sa gitna daw. Ang problema mga kasipat, hindi natin nalagyan ng scope cam yung scope ni sir. So, bagong scope yung nilagay natin dyan. Pang army na ni. Yun. Yun, Perfect. lumalagatik. So, Last target. last target. At puro lahat palo, hindi na bumalik sa sobrang lakas. So, ayan lang yung setup ng unit niya. Oy. Ayun. So, rinig nyo naman yung ano mga kasipat, yung lag attack ng target sa unit ni sir. So, ang unit ni sir is QM23. Ayan, by Topa Airguns mga kasipat. Ayan si sir. Ayan. So, posing muna si sir. Ayan. And then yung scope ni sir, Joven Optics. Ayan, compact. Compact yan mga kasipat. 1.26x mga kasipat. Ayan. So, first focal plane yan mga kasipat with floating dot. So, ayun.